Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, update lang ha. Naalala nyo ba mga kababayan na kung saan itong si BP Inday Sara Duterte, nung nanunungkulan ho dito sa DepEd, nung inappoint ho siya ni PBBM, from, nag-start siya doon from 2022 to 2024. Then 2024, nag-resign na ho ito si BP Inday Sara Duterte dyan sa DepEd. Hanggang sa natapos ho, hanggang sa nag-resign ho siya dyan sa DepEd, wala ho siyang binabanggit about ho rito sa laptop. 2 taon ho siya dyan, wala tayong narinig dyan. Kumbaga, wala tayong narinig transparency para sa mga laptop na yan. Pero ito hong si Senador Angara, na ngayon ay siya ang namumuno o sekretary dyan ho sa DepEd, wala pa yatang 1 month. Naging transparency na siya dyan sa laptop na yan. Sa taong bayan especially. Nireport niya sa taong bayan, sa gobyerno, na kung saan meron hong laptop doon na kung saan nakatambak ho sa bodega ng DepEd. At ang dami ay 1.2 milyong piraso. 4 na taon na raw nakatambak doon. So, ibig sabihin, 2 taon sa kanya, sa pamumuno niya, 2022 to 2024, then 2 years ho doon sa panunungkulan ng pinalitan niyang sekretary ng DepEd na kung saan inappoint naman ni Digong dati, ng tatay niya, nung si Digong ay presidente pa. Ang nakakapagtaka dito, mga kababayan, mga ka-analyze, lagi hong sinasabi ni BP Inday Sara Duterte, iniisip niya raw ang taong bayan, ang ikakabuti ng taong bayan. Hindi raw Duterte ang problema ng Pilipinas. Ang problema raw mga kahirapan, ganito, ganyan. Nakakapagtaka mga kababayan, ito hong sinasabi ni BP Inday Sara Duterte nang gagaling ho sa kanyang bunganga. Hindi naman ho talaga yun ang ginagawa niya na realidad. Kasi kung iniisip mo ang kahirapan, di ba dapat naging transparency ka rito or pinagamit or pinamahagi mo na lang ito sa mga estudyante? Kasi pasok pa rin ito sa kahirapan. Bakit? Instead na bumili, mag-loan, umutang ang mga magulang nila para sa gadget ng kanilang kabataan para makasabay sa technology ngayong panahon na ito, pwedeng baka nabigyan na lang nitong mga laptop na to. Diba? At hindi na umaarkila ng mga computer shop pa sa iba't ibang shop sa computer shop sa labas ng kanilang tirahan. Bakit kaya hindi niya sinasabi? Bakit kaya hindi niya sinasabi at nagkaroon pa ng bidding? Pagka meron pa naman maisugrali, laging sinasabi ng kanyang kapatid na si Baste. Lagi nilang binabanggit sa mikropono sa maisugrali. Ang kailangan daw nila, hinihingi nila sa gobyerno, accountability at transparency. Mismong kapatid niya, walang ganun. Bakit ka muna sabi kung walang transparency? Isipin mo, inilihim na mayroong 1.2 milyong pirasong laptop doon sa DepEd. Hindi nila binabanggit. Anong purpose? Bakit kinakailangan hindi sabihin, hindi banggitin? At bakit di nila ipamahagi? Di ba? Sabi pa rito sa report. Parang mayroong conspiracy sa bidding ng laptops. Imagine nagkaroon ng bidding and it's all probable to the government. Then suddenly, nagkaroon ng rebidding na may 1% variance. Hindi ba ito malaking tanong para sa pamilya ng DepEd? Sabi ni Bonggalon. Kilala niya naman si Bonggalon. Sa madaling salita, tumaas ang presyo ng laptop at ito ay dahil sa sabuatan ng mga tao sa likod ng bidding na ito ng mga laptop, sabi ni Bonggalon. Na bahagi na tinatawag na Young Guns sa Kongreso. Isa sa miyembro ho ng Young Guns yun. Sa madaling salita, yun ay isang rigged bidding. Nais ko ring ipakita na ito ay nangangailangan ng malalim na pagsisiyasat. Dapat talaga maimbestigahan ito, mga kababayan. Bakit nakailihim ng ganon katagal, 2 taon, sa pinalitan niya na sekretary ng DepEd na inappoint ni Digong, at 2 taon naman sa kanya.
Bakit hindi niya man lang inireport? Bakit di man lang siya naging transparency? Di ba? Oh. Nais ko rin ipakita na ito ay nangailangan ng malalim na pagkisiyasat marahil sa isang maayos na komite pagkatapos ng pagdinig ng budget na ito. Ayan, ako. Ibig sabihin, after ng budget na ito, confidential pan, ibig sabihin, itong laptop na ito, iimbestigahan na rin, didinggin na rin ho, dyan. Sa House of Representatives. Ewan lang natin kung anong komite ang hahawak niyan. Sinabi ng Bunggalon kay Davao del Oro, Representative Maria Carmen Zamora, na namumuno sa pagdinig sa ngalan ng chairman ng komite na si Representative Saldico. Ayan. agad na pinagbigyan ni co-panel ng motion si Batangas 2nd District Representative Herbie Luistro para sa paglalabas ng subpina ng mga opisyal ng DepEd at mga miyembro ng Bids and Awards Committee nito. Bukod sa iba pa, ipaniluanag ni Education Undersecretary Herald Chan na sa unang bidding, 2 lang ang na-award sa 16 na lote na itinaas pa para sa bidding. Ang 40 na disqualified bidder ay pinayagang sumali sa rebidding. Sinabi ni Bunggalon na siya, impormasyon na natanggap ng kanyang tanggapan, 24% ng variance ang naitala sa unang bidding, kaya naman nakakagulat na bumaba ang variance sa 1% noong rebidding. Dapat talaga ito mga kababayan, maimbestigahan ito. Daan sa House of Representatives. Ano nangyari dyan? Bakit nagkaganyan? Bakit tumagal ng ganyan yan? Alala ko tuloy yung ano ba yun? 5 bilyong piso na budget na kung saan ginawang pinanggasto sa Nutriban, pinanggasto sa mga pagkain para sa mga estudyante. Nabulok. May mga anay, may mga insekto. Ibig sabihin, hindi rin napamahagi ng tama. Nagtagal sa kanilang ahensya. At ayon pa sa mga mambabatas na nagsalita, yung 5 bilyon mahigit na yon na ginasto sa Nutriban at sa mga pagkain, hindi naman daw talaga nabili ng 5 bilyon lahat-lahat. Yung iba yata, nawawala or tinatanong kung saan napunta. Siya nga napunta. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po at samantalaan yung Todos Chris. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.